Good afternoon everyone. Ayan, pag-usapan natin, legit nga ba ang Nova Lucia? Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, ang Nova Lucia ay isang e-commerce platform na gumagamit ng kakaibang pamamaraan para maipakilala sa publiko ang tungkol sa Nova Lucia at ang mga produkto nito. Ayan, para makilala po yung Nova Lucia, ay gumagamit po ito ng kakaibang pamamaraan ng marketing and advertising strategy. Ayan. So, sa katanungan po ng marami, legit nga ba ang Nova Lucia? Bukod po sa mga dokumento na ating nakita sa kanilang opisina, doon sa kanilang bulletin board, yung kanilang mga business registration sa barangay, sa LGU, sa BIR, DTI, hanggang sa Securities and Exchange Commission, yan po yung mga touchables o yung mga bagay na maaari nating masabi na sila po ay registered dito sa Pilipinas. Beyond those papers, beyond those documents, ay mahirap na po nating sabihin, mahirap na po nating husgahan ang isang negosyo sapagkat hindi na po ito saklaw ng ating kakayahan. Kaya ang maisasagot ko kung legit nga ba ang Nova Lucia is that siguro sa lahat ng mga individual na kagaya ko na naghahanap ng opportunity para kumita at magkapera, lahat susubukan. Wala naman po sigurong masama kung titignan nating mabuti, kumbaga susubukan natin, di ba? Itatry natin. As long as maging maingat tayo sa lahat ng bagay at sa lahat ng pagkakataon. Ganun lang naman po ang sekreto sa buhay. Sapagkat sa ngayon, mga kaibigan, masasabi kong legit ang Nova Lucia dahil naka-withdraw na tayo Naipakita ko na rin kung gaano kadali ang mag-withdraw. And take note, ang capital na maaari mong i-invest dito sa Nova Lucia para mapalago ay merong limit. Ang isang negosyo kasi, kapag scam, unlimited yung puhunan na maaari mong magastos para itayo o umpisahan yung isang negosyo. Kapag ganun ang negosyo, ay malaki po yung posibilidad talaga na mang-i-scam. Pero ang Nova Lucia po kasi, minimum, no? Minimum 1,000 na capital. And mayroong maximum na pera. Okay? Merong maximum. So, maaaring ang maximum ay pwedeng 5,000, pwedeng 10,000 o 11,000. Depende po doon sa level ng iyong membership. Okay? Meron po kasing mga, kumbaga, levels of members ang Nova Lucia. Kung ikaw ay bagong miyembro, sa Nova Basic ka lamang. Kung ikaw ay medyo matagal na, meron ka ng napatunayan, magiging Nova Plus ka. Kung expert na negosyante ka na, malaki yung posibilidad na maging Nova Prime ka na. Kung ikaw naman ay talagang meron ng community of businessman, community of entrepreneurs, malaki po yung posibilidad na maging Nova Elite member ka o kaya naman ay Nova Pro. So, kapag narating mo na po yung level ng Nova Pro, meron na po yung benepisyo mula sa gobyerno. Okay? Nandyan po yung SSS, Pag-ibig Fund, at syempre yung PhilHealth. Yan po yung goal natin na makuha ngayon. Kaya lang, for the meantime, hindi pa naman po tayo ganun ka-successful. Kaya Nova Prime pa lamang po yung ating membership. Okay? Pero kahit na po Nova Prime yung ating membership level, kumikita na po tayo at nakakapag-withdraw linggo-linggo. Ayan. Kita nyo naman, yung withdrawal ko every week is nasa 4,000 to 5,000 naman. So, malaki-laki na po yun. Hindi na po masama every week. So, alam nyo ba mga kaibigan, dito sa Nova Lucia, maaari tayong kumita ng hanggang 38,000 plus buwan-buwan. Okay? 38,000 plus buwan-buwan. Dahil sa bawat paglahok natin sa group buying activity ng Nova Lucia,
tayo ay nakakaipon ng mga points. Yung mga points na yan, maaari kang bumili ng mga produkto sa mall. Yung mga points na yan, pwede mong gamitin para makapag-shopping ka o makapunta ka sa Mercury o sa Watson. O kaya naman ay bumili ka ng mga damit o gamit sa kusina. 'Di ba? Maaari mong gamitin yung points na yan. At syempre, yung ating laging ginagamit ay yung Grab points. So yung points na yan, kino-convert natin para makabili tayo ng pagkain through Grab Foods. So nagpapadeliver tayo ng pagkain. Ayan. So lagi po natin yan ginagamit. Kung ayaw nyo naman pong gamitin ang points na inyong natatanggap araw-araw, pwede po ninyo itong i-convert into cash. Kapag na-convert na po ninyo itong pera na ito into cash, edi siyempre, paldo. Okay? So, kayo, kung tatanungin kayo, legit nga ba? O paano mo masasabing legit ang isang negosyo? Ang sekreto po mga kaibigan, the moment na malaman po ninyo ang tungkol sa negosyo, gawin na po ninyo ang lahat. No? Pag-aralan na ninyo kung paano kumita. Pag-aralan na ninyo kung paano i-maximize ang inyong kita. Para nang sa gayon, mabilis ninyong makukuha, mababawi ang inyong capital. Okay? Ang tanong, Sir, may capital po ba sa Nova Lucia? Lahat po ng negosyo, upang kumita kayo, ay kailangan ninyong maglagak o maglaan ng capital. Sa totoo lang, ang minimum capital po ng Nova Lucia ay 1,000, 1,000. Sa mga baguhan, it's 5,000 po ang maximum. So, kung nais po ninyong matutunan kung paano mag-register sa Nova Lucia, panoorin nyo lamang po yung isang video na nasa description ng video na ito. Marami po yung nagkakamali sa registration. Alam na kasi nila, akala nila, ganoon lang kadali yung magrehistro. Hindi nila alam, may proseso, may tamang proseso na kailangang sundin. Kapag yung basic ay hindi po ninyo masundan, mahihirapan po kayong trabahuin ang Nova Lucia. Baka hindi kayo magtagumpay at sa huli sabihin ninyo, scam ang Nova Lucia. Meron po akong kakilala, 3 months na po sa Nova Lucia. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung paano mag-withdraw. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam saan nga ba nakukuha ang points. Can you imagine, paano ka magiging community business manager ng Nova Lucia? Paano ka mabibigyan ng Nova Lucia ng mga benepisyo mula sa gobyerno gaya ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth kung yung simpleng proseso ng Nova Lucia ay hindi mo maintindihan? 'Di ba? So, ganun lamang po kadali yan. So, kitang-kita nyo po sa mga post ko sa Facebook, yung mga kinita ko, yung mga winidraw ko. Pero para sa kaalaman po ng mga bago, so mga gusto po ninyo magnegosyo, panoorin po ninyo yung video na ito. Ayan, so araw-araw guys, ganito yung ating ginagawa, no? So, pansinin po ninyo yung ating points, 1,492.76. And meron tayong current balance na 37,112.54 pesos. Okay? So, every morning ay ginagawa natin, kiniklaim natin yung team rewards. Okay? So, mamaya ay paliliwanag ko sa inyo bakit tayo nagkakaroon ng team rewards. Okay? So, ito po, meron tayong rewards na 501 ngayong araw. Okay? So, i-claim natin yan. And, kung papansinin po ninyo, yung ating points ay magiging 1,994. Okay? So, kung babalikan natin yung team rewards kahapon, 531. Nung nakaraan, 516. Nung sumunod, 487. 223. So, iba-iba po yung team rewards na ating natatanggap. Okay? So, mamaya ay ipaliliwanag natin yan. Okay? So, susunod mga kaibigan, itong points na ito, kino-convert natin yung 90% ng 1994 sa cash. Okay? So, madadagdagan yung ating balance. Okay? So, hindi pa po natin yan i-convert ngayon dahil marami pa tayong nais gawin o meron pa akong iniisip na gawin.
sa ating points na yan. Okay, so minsan kasi kapag nagugutom ako, bumibili ako ng pagkain through Grab Food. So eto, nire-redeem ko lang yung voucher. Okay, and then itong 500 voucher na yan ay mababawas doon sa points. So minsan naman kapag gusto kong magpunta ng mall at bumili po ng mga item, ayan, mga damit, sapatos, ganyan, kung ano-ano pa, no, sa mga clothing sa boutique po ng SM, ayan, so dina-download lamang po natin itong Flaxi vouchers na yan para makabili. Minsan naman kapag meron ako nakitang produkto dito sa Nova Lucia, kagaya po nito, halimbawa, ayan, no, smartphone, ayan, minsan naman itong napakagandang tower fan, ayan, 881 points lang po yung kailangan yan. Meron na kagad tayong Panasonic electric fan na tower fan button po, no. So yan po yung mga purposes bakit hindi natin muna tina-transfer yung points sa ating balance. Okay, dahil mamayang gabi baka makaisip akong bumili or whatsoever, hindi ko mapapakinabangan. Okay, kasi once na na-convert na into cash, hindi na po magagamit yung points na yan. Okay, so no choice po tayo kundi pumunta dito sa mall, ayan, at bumili po ng mga item dito. Dito kasi mababa lang yung discount dito, guys. So syempre priority natin yung mga item na mura po at mga discounted po yung mga product. Okay, so yan po yung purpose ng Nova Lucia. Okay, so pangalawa, bakit tayo nagkakaroon ng rewards team? Okay, rewards claim. So ganito po yun. Meron pong isang nagtanong sa atin, hanggang daily use lamang po ba ako, sir, makakapag-participate sa group buying activity ng Nova Lucia? Ang sagot ko sa kanila, yes. Dahil ang pagiging miyembro ng Nova Lucia ay hindi lamang po para kumita tayo ng pera. Yung natatanggap nating mga points, gaya ng nakikita ninyo, ay rewards ng Nova Lucia sa atin. Okay? So kung wala ka pong subordinates, hindi mo matutulungan o wala kang obligasyon, wala kang responsibilidad na sagutin ang katanungan ng mga subordinates. Kasi nga wala kang subordinates, di ba? Kung meron kang subordinates, karamihan sa mga tanong nila, sir, paano nga ba ma-certified yung inyong ID? Paano nga ba mag-withdraw? Paano ilagay yung address? Paano mag-participate sa group buy? Paano kapag nanalo sa raffle? Paano i-convert ang points to cash? Paano gamitin ang points? So maraming mga tanong ang mga miyembro ng Nova Lucia. So kung hindi mo yan ma-exercise o hindi yan mangyayari sa iyo dahil wala kang subordinates, walang magtatanong, don't expect na bayaran ka ng Nova Lucia. So sa akin kasi mga kaibigan, meron tayong total subordinates na 693. Okay? Yang 693 na yan, kapag yang mga yan ay merong mga tanong at tinulungan natin, nasagot natin, meron tayong rewards from Nova Lucia for helping them to understand paano nga ba magnegosyo sa Nova Lucia. Okay? At dahil nakakatulong tayo sa kanila, meron tayong rewards. At yung rewards na yan ay ibinibigay ng Nova Lucia sa pamamagitan po ng pag-participate natin dito sa daily use category, plus max category, plus pro category, plus ultra category, plus elite category. So halimbawa, merong subordinate na nagtanong, sir, pwede ba akong sumali sa group buy ng plus elite? So paano mo sasagutin yan kung hindi mo alam ang tungkol sa Nova Lucia? Sir, pwede ba ako dito sa plus pro? Ano po ang pagkakaiba? Bakit daily use lamang po ako? Diba? So kapag hindi mo yan na ipaliwanag sa iyong subordinate, don't expect to receive rewards from Nova Lucia. Okay?
So, usually, ito po yung sinasabi ko sa kanila. Paano ko ipapaliwanag? Ganito. Sa mga baguhang miyembro ng Nova Lucia, dito lamang kayo sa daily use makakapag-participate. Dahil, ito yung walang obligasyon. Okay? Wala kayong obligasyon na turuan ng inyong mga subordinates. So, yung kinikita ninyo dito ay sarili ninyong pera, sarili ninyong effort, paano kumita. So, whereas dito sa Plusmax, meron na kayong subordinates. No? Meron na kayong subordinates at may mga katanungan yung mga subordinates na yan. So, dahil meron na kayong subordinates, meron na kayong obligasyon, meron na kayong responsibilidad. Okay? At kapag natulungan ninyo yung subordinates ninyo, ayan, makakatanggap kayo ng points. So, kagaya po nito, merong 13 points na matatanggap. Ngayon, kung marami ka na pong subordinates at marami na po silang tanong, pwede ka na po ditong mag-participate sa Plus Elite. Okay, 18 points yung natatanggap o ibinibigay ng Nova Lucia. Okay, so dahil marami ka na pong natutulungan, syempre, iyong access sa daily use, sa Plus Max, sa Plus Pro, sa Plus Elite, at sa Plus Ultra, nakukuha mo na. Pero kung wala ka pong subordinates, hanggang daily use ka lamang po pwedeng mag-participate. Okay, so ganun lamang po kadali maintindihan ang negosyo. So, doon sa tanong na kailangan po ba, required po ba na magkaroon ng subordinate to invite? Yes and no. Kung ikaw gusto mo lamang pasukin itong negosyong ito at kontento ka na sa mga 2 points, kontento ka na sa 5 points, okay na ang daily use. Huwag ka nang maghangad pa ng mas malaking reward, mas malaking points. Okay? So, yun guys, ang mga reason why we are working with Nova Lucia. Kapag nakuha mo na yung pinakamataas na level ng Nova Lucia, gaya nga po tayo, meron na tayong, tayo po ay naka Nova Prime na. No, dahil Nova Prime na po tayo, madali na po sa atin ang magkaroon ng mga government benefits. Okay? So, kagaya po ng SSS, Pag-ibig Fund, at PhilHealth. So, wala pa po tayong natatanggap na ganyan, pero tayo po ay candidate na for absorption. Okay? Ina-absorb na po ng Nova Lucia yung mga qualified Nova Prime member. Okay? So, paano nga ba magkaroon at ma-achieve itong Nova Prime level na ito? Simple lamang. Okay? Dapat magkaroon ka ng maraming subordinates. So, yun lang mga kaibigan. Kung nais ninyong pasukin ang tungkol sa Nova Lucia, don't hesitate to message me. Good morning.